Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig, saya at inspirasyon. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay paki-like po ng video. Paki-click ng subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang upload. Nakangisi si Sais habang nakatingin sa dalawang babaeng nasa kanyang harapan. Walang mga saplot ang katawan ng mga ito habang gumigiling sa ibabaw ng kanyang kama. Habang humihit-hit ng sigarilyo at ibinubuga sa mga ito, ay nasisiyahan ang dalawang kababaihan. Sino nga ba ang hindi liligaya sa piling ng isang sex miller? Kung romansa sa kama o kahit saan lugar, ay tila siya ang hari. Ipinanganak siya upang magpaligaya ng mga Eva. Ipinanganak siyang nagpapahiyaw sa mga kababaihan habang nasa kama. "Can I join you, ladies?" he asked while seductively smirking. Malanting ngumisi ang dalawa. Gumapang palapit sa kanyang isa at walang inhibisyong hinaplos ang umbok na nasa pagitan ng kanyang hita. "Sure, babe." Tugon ng isa at yumakap sa kanyang braso. Inilapag niya ang bote sa kama at hinigit ang buhok nito bago sinibasib ng maalab na halik sa labi. Nagmamadali ang bawat galaw ng magkahinang nilang mga labi. Napuno ng pagnanasa, halinghing, ungol at nasasarap ang mga daing ang buong silid. Tila sila may mga sariling mundo na nagpapakalunod sa matinding sarap. Hindi na bago kay Sais ang ganitong gawain dahil ito ang kanyang kaligayahan, ang magpahiyaw ng mga babae habang nasa ibabaw ng kama at madalas ay kahit sa liblib na lugar lamang. Kung saan siya datna ng tawag ng laman at may babaeng willing na paligayahin siya, ay ni minsan hindi niya tinanggihan. Sino nga ba siya para tumanggi sa sarap, hindi ba? Nagpupunas ng pawis sa Sais habang papasok sa kanilang bahay. Hubad ang pangitaas na parte ng katawan nito at cycling short lamang ang tumatakip sa harapan. "Mukhang nagpunta ka na naman sa langit kagabi ah." Salubong sa kanya ni Leander, ang pinsan niyang taga-bundok dahil hindi sanay sa pananatili sa syudad. "Cloud9 bro," sagot niya habang itinataas ang kamay na parang naguhulma ng sexing katawan ng babae. "Ikaw ang nagpakasasa sa sarap kagabi tapos ako naghatid palabas sa umaga. Galing mo." Tinaklop nito ang manggas na kamisa de chinong suot hanggang siko at sinuot ang sombrelong yari sa buri. "Ganoon naman ang routine ko, hindi ka pa nasanay. Kaya gustong gusto mo na dito tumambay dahil malayo sa mga mata ni na tita." Kantsaw nito. Naiiling siyang tumango sa pinsan. Leander Miller ay isa sa 8 niyang mga pinsan at ang asyenda nito ang takbuhan niya kapag gusto niyang limutin ang mga isipin sa Maynila. Malayo ang asyenda nito sa cities dahil nasa liblib na lugar iyon ng Northern Summer. Isa pa'y hindi kilala ang kanilang apelyido doon kaya't malaya siyang gawin ang lahat ng gusto. "Pinagtatakpan mo rin naman ako. Nasa teritoryo kita kaya sagot ko ang kahiligan mo." "Oo na, puntahan mo na mga kalubaw mo. Sabihin mo sa akin kung kailan mo sila balak pakawalan." Tatawa-tawa siyang nagtuloy sa kabahayan. Galing lamang siya sa pagtakbo sa labas ng asyenda kaya't pawisan siya. "Tarantado!" Natatawa ring sagot nito. "Lagi ako na-eskandalo sa mga trabahador ko kapag nandito ka. Minsan lang kasi silang makakita ng tulad ko." At ipinakita niya ang mga namumutok sa muscles niyang mga braso. "Tarantado ka talaga. Sabihin mo, minsan lang silang makakita ng barakong naka-cycling short kapag nagja-jogging. Bakit yung anak ko anda mo? Kago." Napahalakak siya dahil sa mga sinabi nito. Totoo nga ang sinabi nito pero masisisiba siya ng mga ito kung yun ang attire na komportable siya kapag tumatakbo. Ang refreshing. Walang sagabal sa paghakbang niya at isa pa hindi naman siya kilala ng mga tao doon kaya ayos lang sa kanya na pag-usapan. Nagtungo siya sa banyo. Isa pa sa nagugustuhan niya na mamalagi sa bahay ni Leander ay dahil payapa at tahimik. Malayo-malayo sa buhay niya sa Maynila.
Ancient-inspired ang bahay nito at halos lahat ng gamit ay kahoy with modern touch. Tulad ng showers and walk-in closets pero ang mga display and decorations ay antiques. Habang nasa ilalim ng shower at binabasa ng tubig ang kanyang katawan ay hindi niya mapigilan na mapahawak sa kanyang sandata habang nagbabalik tanaw sa mainit na pakikipagtalik niya kagabi. Magandang umaga po, Sir Leo. Ngiting-ngiting bati ni Alana sa kanyang amo. Tuwan-tuwa siya kapag nakikita ang kakisigan nito dahil tulad ng ibang kababaihan sa kanilang lugar ay ideal man niya rin ang katulad ng kanyang Sir Leo. Mas maganda ka pa sa umaga, Alana. Balik bati nito. Sumabay siya sa paglalakad nito patungo sa nyogan kung saan abala ang mga lalaking trabahador sa pag-akyat ng mga niyog. Harvest time ngayon kaya ang lahat ng produktong meron sila ay hina-harvest nila. Narinig ko rin naman po ang pag-iingay ng mga babaeng trabahador sa labas ng asyenda nyo dahil nandito na naman daw po ang pinsan nyo. Curious niyang tanong dahil ni minsan ay hindi niya pa nakita ang palaging pinagkakaguluhan ng mga kababaihan sa kanilang bayan maliban sa kanilang amo. Si Sis ba? Oo, kahapon siya dumating at nag-jogging kaninang madaling araw. Nagsimula itong mamulot ng mga niyog at tumulong sa mga trabahador. Isa yun sa ugaling hinahangaan niya sa amo dahil kahit napakayaman nito, ay marunong itong makibagay sa tulad nilang mahihirap at alam din itong lahat ng gawain sa bukid. Makisig, mayaman, mabait, gwapo, masipag. Nasa kanya na ang lahat. Tili ng kanyang malanding isipan. Kumikislap ang kanyang mga mata habang nakatingin sa amo. Gusto niyang makahanap na lalaking tulad nito. Naku, siya na siguro ang pinakamaswerteng babae sa balat ng lupa kapag nagkataon. Totoo po bang nakacycling siya kapag nagja-jogging? At usap-usapan din po nila na malaki daw pong kargada. Walang preno ang kanyang bibig. Napahalakak si Leo at ngiting-ngiting bumaling sa kanya. Para na naman siyang teenager at bulating binudbura ng asin. Ikaw talaga? Sabi lang nito. Pero totoo po ba? Pangungulit niya. Akmang sasagot na ito nang dumating ang kanyang tatay kaya napasamangot siya. Alana, kinukulit mo na naman si Sir Leo. Hindi ka ba nahihiyang bata ka? Sermon nito na mas lalong ikinahaba ng kanyang uso sa pagsimangot. Ayos lang po mga albo. Nakakaalunga po siya eh. Pagpasensyahan niyo na po yung anak ko, sir. At napakadaldal. Humarap ito sa kanya at pinandilatan siya ng mga mata. Bumalik ka na sa trabaho mo at ini-storm mo si sir. Napapakamot sa ulong tumango siya sa mga ito. Sige po, sir. Mauna na po ako. At ikaw din, tay. Baka nakakalimutan niyo sa inyo ako nagmana sa pagiging madaldal. Magtrabaho na po kayo, huwag puro kwentong barbero. Biro niya at akmang kukurutin siya nito ay agad siyang tumakbo. Bitbit ang bilaong lalagyan niya ng mga nilutong kakanin para sa mga trabahador ng asyenda. Mula pagkabata ay dito na sila nakatira at hindi pa niya nagagawang umalis doon maliban sa paminsan-minsang pagsama nila patungo sa Isla de Castillo kapag sumasapit ang summer. Ang islang iyon ay ang tapat na isla ng kanilang bayan kung saan nila ibinababa ang mga ani mula sa asyenda. Napakalaki talaga ng kanyang hinaharap. Grabe, ngayon lang ako nakakita ng ganoon. Parang kobra sa kagubatan. Nakita niya ang mga manganganing kababaihan na nagkukumpul-kumpul sa kubo katapat ng malawak na palayan. Patakbo siyang lumapit sa mga ito. Ano pong pinag-uusapan niyo? Singit niya dahil talagang pumapalakpak ang tenga niya kapag chismis. Ay, Alana! Ito nga, pinag-uusapan ulit namin yung pinsan ni Sir Leo. Nakakaloka talaga. Sumiksik siya sa mga ito at bungatan siyang nakinig sa pag-uusap-usap. Totoo bang malaki? Tinanong ko kanina kay Sir Leo kaso sayang, dumating si tatay kaya hindi nakasagot. Sabat niya. Kitang-kita niya sa mga mata ng kababaihan ang kislap ng pagkamangha kahit na may mga asawa na ang mga ito. Todo pa rin ang pag-uusap. Malaking malaki. Baka kapag dinakma ka, mawalan ka ng ulirat. Nagtawanan silang lahat dahil sa sagot ng isa nilang kasamahan. Mas lalo tuloy nadagdagan ang curiosity niya. Napapatalong humawak sa kanya ang isa sa mga ito at halatang kinikilig pa. Naku, nahihiyaw manipis niyang cycling sa laki. Kapag talaga nakita mo, mapapahingi ka ng ulam. Mauuhaw ka. Kahit ako na may asawa na, Diyos ko, inuhaw noon dumaan sa amin kanina. Naliligo sa pawis kaya mas lalong naging katakam-takam.
Sumasakit ang tiyan niya sa kakatawa dahil habang idinedescribe ng mga ito, ang haba at laki ay uma-action din. Maingay na maingay sila sa pag-uusap-usap nang dumaan si Aling Alma na siyang nagluluto ng mga kakanin. Hala, sandali lang. Kailangan ko na palang kunin ng merienda. Babalik ako mamaya. Kantuhan ulit tayo. Nagmamadali niya sabi bago tumakbo palapit kay Aling Alma habang sinisigaw ang pangalan nito. Aling Alma, kukunin ko na po yung mga kakanin. Hinihingal siyang napakapit sa braso ng matanda nang maabutan niya ito. Tinanghali ka na naman siguro ng gising O tinanghali ka na kakachismis? Pabirong tanong nito. Napabungis-ngis siya. Kayo talaga Aling Alma? Medyo napasarap lang ang tulog ko. Saan po ba kayo papunta? Kukunin ko na nga po yung merienda na gawa niyo. Itinuro nito ang daan patungo sa malaking bahay ng kanilang amo. Sandali at pupunta muna ako sa malaking bahay at kukunin ko ang mga labahin ni Sir Leo. Nanlaki ang mga mata niya at mahigpit na napakapit sa kamay ng matanda. Napapatalon pa siya sa excitement. Sama po ako. Tutulungan ko po kayo sa pagkuha ng mga labahin niyo. Tara na po, dali. Inakay niya ang matanda. Madaling-madali siya dahil excited siyang makita ang pinsan ng kanyang amo. Hindi siya makakatulog kapag hindi makita ng mismong mga mata niya ang tungkol sa chismis. Abay, dahan-dahan Alena. Huwag mo kong hilahin, baka madapa ako. Napabungis-ngis na naman siya. Ikaw talagang bata ka, napakaligalig mo. Gusto ko po kasi makita ang kahabaan at kalakihan ng langit. Ewan ko sa'yong bata ka. Hinihingal ako sa bilis mo maglakad. Medyo nakaramdam siya ng konsensya dahil totoong dinig na niya ang paghinga ng matanda kaya binagalan niya ang paglalakad. Itinalakbong niya ang bilao na dala upang masulungan dahil kahit umaga pa lamang ay painit na ng painit ang sikat ng araw. Pinigil niya ang tili nang sa wakas ay narating na nila ang harap ng malaking kabahayan. Hindi na bago sa kanya ang lawak at rangya nito dahil ilang beses na rin siyang nakapunta dito kapag may pagkakataong inuutusan siya ng amo. Dali, pasok na tayo. Sa pagmamadali ay binuhat na lang niya si Aling Alma paakyat sa 5 baitang para maabot ang mismong pinto upang mas madali silang makapasok. Diyos ko, kang bata ka. Nasa punong matanda ang dibdib nito sa gulat. Pasensya na po. Pagpasok ng matanda ay agad din siyang pumasok at nagpalingalinga sa paligid upang hanapin ang pakay. Kilala na niya ang lahat ng tao sa bahay na iyon kaya kapag may nakita siyang bago sa kanyang paningin ay alam niyang yun na ang pinsan ng kanyang amo. Dito ka lang at babalik agad ako ha? Tumango lamang siya pero hindi nakatingin sa matanda. Nagtungo siya sa sala ngunit walang tao. 3 katulong at ang kanyang Sir Leo lamang ang tumitira dito at siguro'y dagdag nga ang pinsan nitong tanda niya ay tinawag na 6. Nagpunta din siya sa likod ng kabahayan pero wala pa rin siyang nakikitang malaki. Nakaalis na siguro? Sayang naman. Yamot niyang bulong sa sarili. Pabalik na siya sa sala noong maaninag niya na may anino sa kusina. Transparent ang salaming dingding na naghahati sa sala at kusina kaya madaling makita kung may tao doon. Napairit siya sa kilig at malaki ang hakbang dahil gustong-gusto niya talaga makita. Malapit na siya sa kusina kaya tumakbo siya sa sobrang excitement dahilan para hindi niya makita ang basang sahig. Napatili siya dahil sa pagkadulas at napadaing dahil sa malakas niyang pagbagsak sa sahig. Ouch! Daing niya at napahawak sa balakang at ulong tumama sa semento. Are you okay, miss? Baritonong tinig ang nagpabaling sa kanya sa loob ng kusina at ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata niya dahil sa lalaking walang suot na kahit na ano sa katawan ang bumungad sa kanyang paningin. Kitang-kita niya ang hubad nitong katawan na may mga butil pa ng tubig ngunit ang hindi niya kinaya ay ang tila ahas na tayong-tayo sa pagitan ng mga hita nito. Cobra! Paulit-ulit siyang tumili. Gusto man niyang tumakbo pero hindi siya makabangon dahil sa pagkirot ng kanyang katawan. Napasama siguro ang kanyang pagbagsak. Stop shouting, miss! Sabi nito at humakbang palapit sa kanya na mas lalo niyang ikinatili. Cobra! Papalapit na! Diyos ko, tutuklawin ako! Hindi na niya halos makilala ang kanyang sigaw dahil sa sobrang kaba. Gusto niyang tumingin sa iba para iwasan ang pagkalalaki nito pero para siyang na-paralyze. Naduduling siya at hindi na alam ang gagawin dahil sa bawat takbang nito ay parang kumakaway sa kanya ang kahabaan nito. Huwag mo akong tutuklawin! Aling Alma! May cobra!
Wala siyang tigil sa pagsigaw. Pakiramdam niya ay matotrauma siya pagkatapos ng tagpong ito. Ang sabi sa mga usap-usapan ay malaki at mahaba ito pero hindi nasabi sa kanya na sobrang napakalaki at sobrang napakahaba ng kargada nito. Diyos ko, kumakaway, nagwa-wave, tumatalbog, nagbabounce. Wala na siyang ideya kung ano ang mga salitang lumalabas sa bibig niya. Basta ang alam niya lang ay malapit ito sa kanya. Tutulungan na kitang tumayo. Sabi pa nito at akman luluhod pero napatili na naman siya. Gusto niya makita ang mukha ng lalaki pero wala na ata siya sa tamang pag-iisip para intindihin pa iyon. Huwag po! Huwag niyong ilalapit sa akin yan! Baka po pumutok! Mariin niyang ipinikit ang mga mata upang hindi na magkasala. Ang balak niya lang naman ay tingnan ang bakat nito pero hindi niya gusto na bumalandra ito sa pagmumukha niya. Ngayon lang siya nakakita nito sa personal at hindi na siguro niya papangaraping maulit. Ano nangyari? Nakahinga siya ng maluwag pagkatapos marinig ang boses ni Aling Alma na papalapit. Ay, sawa! Gulat nitong nasabi. Siguro'y nakita rin ang ahas. Ay, anaconda! Ang isa pang boses ng katulong. Magbihis ka muna, iho. Ilang sandali ay tugon ng matanda. Napatili si Alana dahil may humawak sa kanyang braso. Cobra! May cobra! Ako ito, Alana. Halika na, tumayo ka na dyan. Doon lamang siya napadilat. Hinahabol niya ang kanyang hininga na napatingin sa paligid at laking pasasalamat na wala na doon ang lalaki. Hanep, napakalaki at napakahaba na napakataba pa. Bakit ba kasi pumunta ka sa malaking bahay? Hindi ba may trabaho ka? Sermon sa kanya ng kanyang ama. Naiiling ito habang nakatingin sa kanya na napapangawi habang hinihilot ang kanyang paa at balakang. Sinamahan ko lang naman po si Manang Alma. Sagot niya at mariing napakapit sa mesa nilang yari sa kawayan upang pigilan ang malakas na pagtili. Tiisin mo lang, iha. Sabi ni Aling Alma na siyang naghihilot sa kanya. Tumango siya bilang sagot. Ikaw talagang bata ka? Saan ba ako nagkulang ng pagpapalaki sa'yo? Konsumisyadong tugon ng kanyang ama. Hindi naman ako lumaki. 5 nga lang ang height ko. Napangawi siya na akmang hahampasin siya nito ng hawak na maliit na tuwalya. Hindi ka nga lumaki, pero yung bibig mo'y napakalaki. Kanino ka ba nagbana, ha? Yung nanay mo noong nabubuhay pa, hindi naman jasmosa. Hindi nga yung lumalabas ng bahay. Tapos ikaw, halos gawin mo ng bahay ang labas. Alam niyang iritang-irita na ito sa kanya, ngunit hindi niya magagawang dibdibin ang mga sinasabi nito dahil maliban sa wala naman siyang dibdib, alam niyang mahal na mahal siya nito. Kung hindi ako nagmana kay nanay at hindi rin sa inyo, tay, baka sa kumpare niyo. Ngisi-ngisi siya dahil sa pagsasalubong ng kilay ng kanyang ama. Pikon talaga ito kaya tuwang-tuwa siyang biruin. Lugot ka, baka nangabit si nanay. Nasa lisehan ka siguro noong nag-aararo ka sa bukid. Tapos si nanay, inararo ng kumpare mo. Masabang masama na ang tingin nito at tuluyan siyang napagalpak ng tawa dahil hindi na ito nakapagpigil na paluin siya ng hawak na good morning towel. Napakadumi talaga niyang bunganga mo, bata ka. Saan ka ba nagsususuot? Nakakapagsalita ka ng ganyan? Sinasalag niya ang bawat hampas nito habang patuloy sa pagtawa. Joke lang, tay. Sa'yo talaga ako nagmana dahil gwapo ka tapos ako maganda. Sa wakas ay tumigil ito samantalang siya'y halos makalimutan ang kirot ng katawan dahil sa kakatawa. Maganda ka nga, pero malaking bunganga mo. Seryosong tugon nito. Napahawak siya sa dibdib at napangiwi. Ouch, tay. Real talk agad-agad? Kunwari ay nagdamdam siya ngunit ang totoo ay nagbibiro lamang siya. Alam niyang malaki ang bibig niya at hindi na iyon bago dahil ang pagiging malaki noon ay asset niya. Mas lalo siyang gumaganda dahil doon lalo kapag naka-lipstick. Malaan, Curtis. Sinusubukan mo pasensya ko. Nakakaya kay Sir Leo at nanggulo ko pa sa bahay niya. Sino po ba naman kasang hindi magugulantang kung may malaking kobra doon sa bahay nila? Paano nagkaroon ng kobra doon kung napakalinis naman ang bahay nila at malayo sa kagubatan? Hindi pa rin ito kumbinsido. Napangisi na naman siya dahil muling sumagi sa kanyang isipan na nakita niya. Kung kanina'y takot na takot siya, ngayon ay hangang-hanga na dahil sa laki noon at totoo nga ang mga usap-usapan. Aabangan ko siya bukas na mag-jogging. Gusto kong makita mukha niya. Bulong niya sa kasulok-sulukan ng kanyang isipan. Tay,
Narinig niyo na ba yung kasabihan na hindi lahat ng ahas nasa gubat? Tumango-tango ito. Sa bagay, may punto ka. At narinig niyo na rin po ba yung kasabihan na hindi lahat ng nasa pagitan ng hita ng mga lalaki ay hotdog. Ang iba, cobra. Nakagat niya ang mga labi upang pigilan ang pagbunghalit ng tawa dahil halatang napaisip ang kanyang ama. Ilang sandali pa'y umiling ito. Matanda na ako pero ngayon ko lang narinig ang kasabihan na yan. Halos mautot na siya sa pagpipigil ng tawa at napatikim ng tumingin sa kanyang ama. Siguro po nakaligtaan niyo lang. Siguro nga. Isinampay nito ang laging daladalang good morning towel sa balikat bago muling bumaling sa kanya. Siya. Babalik na ako sa bukid at sasabihin ko kay Sir Leo na hindi ko muna makakapagtrabaho dahil sa lagay mo. Kaya ko naman. Kunting pilay lang ito. Babalik din po ako sa trabaho ko. Angal niya pero hindi ito nakinig. Bukas ka na bumalik sa pamimitas ng mga prutas at ako na magdadalan mga kakanin sa mga trabahador. Pero, akmang aapila na naman siya pero tumalikod na ito. Magpahinga ka na muna at kapag nakita kita sa labas, yung bibig mo'y guguntingin ko yan para mas lalo lumaki. Alam niya nagbibiro lang ito ngunit hindi halata dahil palaging seryoso. Walang ibang nakakapagbiro sa kanyang ama kundi siya dahil seryoso itong tao. Pagkaalis ng kanyang ama ay siya rin pagpapaalam ni Aling Ama. Napabuntong hininga na lamang siya at iika-ikang nagtungo sa balkonahin ng kanilang maliit na bahay. Nakapangalumbaba siyang tumambay doon at napapangisi kapag naalala ang nangyari sa malaking bahay ng kanilang amo. Ayos lang mapilay, basta nakakita ng kobra. Napahagikik siya dahil malinaw na malinaw sa kanyang alaala ang itsura noon. Kung tutuusin ay hindi na naman nabago iyon sa kanya dahil kahit laking probinsya siya, ay hindi naman siya yung tipo ng babaeng kalahi ni Maria Clara. Hindi siya mahinhin at lalong hindi siya inosente. Nanonood siya ng mga malalaswang mga palabas kasama ang mga kapwa niya Diyosmosa sa kanilang lugar. Naninilip din sila minsan sa mga binatang trabahador na pasok sa tipo nila. Napapailing na lamang siya kapag naaalala ang kanilang mga kalokohan. Alena! Alena! Napadako ang tingin niya sa labas at nakita niya ang papalapit na si Valerie. Tumatakbo ito at kitang-kita niya ang malaking ngiti nito. Alam ko na ang pakay nito. Natatawa siyang hinintay itong makalapit sa kanya. Chismis na naman ang hanap mo, ano? Sa lubong niya, mabilis itong tumango at umupo sa kanyang tabi. Narinig ko yung nangyari sa'yo. At humagal pa kito ng tawa. Kwento ka dali. Pinagpapalupa nito ang braso niya. Paniguradong kagigising mo lang ano. Tinasan niya ito ng kilay lalo at tumango ito. Palagi ka talagang huli sa balita. Alam mo naman na matakaw ako sa tulog eh. Napapakamot sa batok na tugon nito. Hindi ka matakaw sa tulog dahil tulog ka na tinubuan ng katawan. Kaga, alam ko na yan. Ang ikwento mo sa akin ay yung hindi ko pa alam. Kung hindi niya lang ito kaibigan ay talagang hindi niya ito pagbibigyan dahil minsan nakakairita ang pagiging huli palagi nito sa balita. Pareho ang likaw ng mga bituka nila at kasapi sa federasyon ng mga Diyosmosa sa kanilang lugar. Silang dalawa na lang ang dalaga sa grupo nilang mga Diyosmosa at magkababata rin sila. Simula siguro nang ipinanganak sila ay hindi na sila nagkahiwalay. Yun nga, sumasagap ako ng chismis. At alam mo naman dito sa atin, kapag chismis, kahit nasa dulo ng kuweba ay susuungin. Panimula niya at wala pa man ay tumitili na ito. Nakakita ka raw ng kobra? Gano'ng kalaki? Nagniningning ang mga mata nito kaya pati siya ay nadadala sa excitement na magkwento. Kobra talaga. Ang laki. Yun na at ang pinakamalaking nakita ko. Sabay silang napatili ng malakas. Ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang magkabilang pisngi dahil sa paulit-ulit na paglalaro sa kanyang isipan ng imahe noon. Sana sinama mo ako? Ungot dito. Kaga, paano kita may sasama kung tulog ka? Sarap mo rin sa bunutan ano? Dapat kinising mo ako. Dahil alam mo naman nag-game ako sa ganyan. Hindi ito magkandamayaw sa paghampas sa kanya. At sanay na siya sa ganito. Gwapo ba? Nawala ang ngiti niya dahil isa iyon sa pinanghinayangan niya na hindi niya nakita ang mukha nito. Umiling siya. Hindi. Pero given naman na gwapo yun dahil pinsan ni Sir Leo at walang pangit sa lahi nila, sir. Isa pa, maugot ang mga hita kaya alam kong yummy yun. Nabalik ang ngisi niya dahil sa pagniwi ng kanyang kaibigan. Pinsan niya? Biglang nawala excitement ko. Napahagalpak siya ng tawa dahil sa pagiging malungkot nito. But well,
Sa'yo na lang yun, total mahilig ka naman sa maugat. Sus! Hindi naman lahat ng maugat ganoon. Yung iba, maugat dahil 3 times a day nagpapalad. Sabay silang natawa dahil sa sinabi nito. Sanay na sila sa kabaliwan ng bawat isa dahil hindi naman sila lumaking tago sa makamudong kaganapan. Basta, hindi ako papayag na hindi ko makita ang mukha niya. Pakiramdam ko talaga yummy siya at kapag ganoon, luluhuran ko iyon. Tanong mo muna kung walang sabit. Huwag luluhod sa kargadang pagmamayari na ng iba. Napaisip siya sa sinabi nito. May girlfriend na kaya yun? Asawa? Sana naman wala pa. Napailing siya dahil sa mga naisip. Ano naman ngayon kung may nagmamayari na? Nakangiwi siya dahil sa biglang paghila nito ng kanyang buhok. Muntikan pa siyang mahulog sa kinauupan. Maharo tayo pero hindi tayo papayag na maging kabit, no? Madiing tugon nito. Ang OA. Kabit agad? Luluhod lang? Umirap ito at manukip-kip. Hindi naman papayag ang lalaki na luluhod ka pero hindi ka papasukin. Malamang wawasakin yan si vulva. Bakit ikaw? Nawasak naman si vulva mo pero nasaan na yung lalaki? Di ba wala? Uso naman ang one night stand. Oo nga. Pero ako, ibinigay ko si vulva kasi bahal ko yung tao. Hindi dahil sa one night stand. Kaya ikaw, kung ibibigay mo sa vulva mo, dapat doon pa rin sa mahal mo. Mas masarap makipag-sex sa taong mahal mo kaysa sa taong dala lang ng init ang katawan. Seryosong sambit nito. Napatango siya dahil alam niyang tama ito. Kaya ikaw, kung may balak kang pagbigyan ng una mong halik at luhod, dapat doon sa taong mahal mo. Oo na, oo na. Tanging naisagot niya. Nagpatuloy ang usapan nila tungkol sa kalokohan at noong nagpaalam ito ay inalalayan muna siya dito patungo sa kanyang salida. Napagpasyahan niyang magpahinga na lamang dahil kumikirot naman ang kanyang balakang at paa. Pagkalapat ng katawan niya sa higaang papag ay agad siyang dinalaw ng antok. Nagising siya dahil sa malalakas na boses. Napatingin siya sa bintana ng silid pagkabangon at napabalikwas dahil madilim na. Hala, wala pa akong sinaing. Baka gutom na sa tatay. Mabilis siyang bumaba sa papag at napangiwi dahil sa kirot ng paa. Ang kirot sa balakang ay kaya niyang tiisin ngunit mas masakit ang paa niya. Ilang sandali siyang umupo at pinakiramdaman ang sarili bago tumayo. Nakahinga siya ng maluwag dahil nakaya niya ang kirot. Alena? Alena, nasan ka? Kurot noo siyang naglakad patungo sa kanilang kusina. Nabungaran niya sa labas ay ang kanilang mga kapitbahay. Mabilis niyang binuksan ang pinto ang yari sa pinagtagpi-tagping yero. Lumaka iyon ng ingay dahilan upang mapabaling ang mga tao sa kanya. Ano po nangyayari? Bakit po kayo nandito? Nagsilapitan ng mga ito sa kanya at hindi niya alam kung bakit siya biglang kinabahan. Mabuti at lumabas ka na. Kanina ko pa namin tinatawag. Umawak sa braso niya si Valerie habang naiiyak. Ang tatay mo! Ano nangyari sa tatay? Napatingin siya sa lahat na nagsiiwas ng tingin sa kanya kaya mas lalo siyang kinabahan. Ano nangyari sa tatay? Inihiwalay niya ang kaibigan sa pagkakayakap sa kanya at mahigpit itong hinawakan sa balikat. Sabihin mo, ano nangyari sa tatay? Dahil sa luha nito ay hindi niya mapigilan ang maiyak din. Nakapatay siya ng trabahador. Utal nitong tugon na halos ikapanghina niya. Mas lalong humigpit ang pagkakahawak niya sa balikat nito. Nagkainuman kanina sa kwadro ng mga kabayo at nagkainitan sila ni Bitoy. Sabat ng isa sa mga kaibigan ng kanyang ama. Sino po nagsimula? Nahihirapan siyang ibuka ang kanyang bibig dahil sa panghihina. Alam niyang seryoso ang ama at hindi ito nabibiro ngunit kilala niyang hindi ito nananakit ng kapwa. Si Bitoy. Ngunit napatay niya ito dahil sa ipinagtanggol niya ang sarili niya. Tumakbo siya sa kagubatan at pinaghahanap na ng mga pulis ngayon. Humihingi ng tulong kay Sir Leo, ang pamilya ni Bitoy para dakpin ang tatay mo. Nanginginig siyang bumitaw sa kaibigan at naglakad pabalik ng kanilang bahay. Hindi niya pinansin ang mga taong naiwan niya sa labas. Nagmamadali siya naghanda ng makakain sa kabila ng takot at pag-aalala para sa kanyang ama. Isinarado niya ang lahat ng mga bintana at mga pinto na mayroon ng kanilang bahay. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa bawat pagdampi nito sa mga damit ng ama. Kumuha siya ng baga at isinila doon ng ilang piraso ng mga damit nito. Tay, sana'y ayos ka lang. Bulong niya sa sarili. Pinunasan niya ang mga luha at ilang ulit na huminga upang payapain ang sarili. Matatag ako.
Nagsilit siya ng mga pagkain sa bag bago lisanin ang kanilang bahay. Madilim ang paligid at mga ingay ng kulisap ang tanging naririnig ngunit hindi iyon pinansin ni Alana. Dahil mas nangingibabaw ang kagustuhan niyang hanapin ang ama sa gubat. Alam niyang gutom na ito at natatakot din dahil ni minsan ay hindi ito nanakit ng kapwa. Dinalasan niya ang pagmamasid sa paligid habang dala ang flashlight at bag na may pagkain at damit ng kanyang ama. Nakapatay man ito upang ipagtanggol ang sarili o kung ano paman, ay ito pa rin ang kakampihan niya dahil ama niya ito. Tay? Tawag niya dito dahil sa mga kaluskos na naririnig niya sa paligid. Nagpalingon-lingon siya ngunit wala siyang makitang ibang tao. Sanay siya sa gubat at hindi siya takot sa mga hayop na naninirahan doon dahil kaya niyang ipagtanggol ang sarili. Wala ibang gubat ang kanilang lugar kundi ito kaya't alam niyang dito nagtatago ang kanyang ama. Tay, sumagot po kayo. Ako po ito sa Elena. Mas lalo niyang nilakasan ang kanyang boses ngunit wala pa rin.